Ito po, marami pong humanga po mga kabida, no? Dito ho kay Senator Alan Peter Cayetano, ano po. Dito ho sa kanya pong ginawa, mga kabida, nag-file po ng resolution, ano? Seeking for the house arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, ano po. Yung kanyang interim release na inaplayan po mga kabida dyan po sa International Criminal Court, isinuportahan po ito, ano? Mga kabida ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa kanyang resolution, hinimok po niya itong Marcos government, ano, mga kabida, na manawagan ano sa International Criminal Court, ano po, na palabasin na itong si Digong, ano, sa pamamagitan po ng interim release at i-house arrest na lang po mga kabida. Kasi yun nga unang-una po matanda na po ito, ano, at saka may iniindang sakit na po mga kabida, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Ito yung kanyang resolution, ano po. Babasahin ko lang po itong balita mula sa GMA News Online, mga kabida. Alan Cayetano seeks Rodrigo Duterte's house arrest at Philippine Embassy. So, sa Philippine Embassy po, ano, mga kabida, dyan po sa the Netherlands, ang ninais po ni Senator Alan Peter Cayetano na doon po ilalagay itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sakali hong pagbigyan po ng ICC yung kanya pong interim release, ano, mga kabida. Ito po yung balita. Senator Alan Peter Cayetano on Thursday filed a Senate resolution urging the Philippine government to push for the interim release of former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court or ICC and enter into an agreement to have him placed under house arrest at the Philippine Embassy in the Netherlands. Ayan. Cayetano was Duterte's running mate in the 2016 elections, noted in the resolution that despite withdrawal from the Rome Statute, the Philippines, through its embassy in The Hague, Netherlands, is not precluded from entering into an appropriate agreement with the ICC to receive custody of Duterte should he be granted conditional release. The senator is thus proposing, among others, for the Philippine government to make an arrangement with the ICC for Duterte's custody to be transferred to the premises of the embassy under a form of house arrest, modified house arrest, or any appropriate arrangement deemed suitable by the court. Cayetano also said that the former president's health is in danger of deteriorating further, considering his old age and exclusion from any meaningful social interaction. He argued that Duterte should be afforded the right to be presumed innocent until proven guilty under both domestic and international law. Ayan. Yun yung magandang sinabi po, ano, ni Senator Alan Peter Cayetano po, mga kabida. Dahil ho dito, marami hong humanga po sa kanya, no? Kasi ho, minsan nawala yung pagka-Pilipino po natin nang inaresto po natin itong si Digong, ano? At dinala po sa International Criminal Court. At eto po, itong ginawa daw ni Senator Alan Peter Cayetano po, mga kabida, bumalik yung pagiging Pilipino po natin. Okay? Maganda yung kanyang suggestion po, ano, mga kabida. Ito na pong panahon po para ho sa Marcos administration na bumawi po. Yung kanila pong kasalanan po, mga kabida, ano, na ipinagkanulo po nila si dating Pangulong Duterte sa ibang bansa, sa mga banyaga. Ito na po yung panahon para bumawi po, ano. Payagan po ang pag-custody ng Pilipinas, ano, mga kabida, sa kanyang interim release. Kasi unang-una po, isa sa mga requirements, mga kabida, dito ho sa interim release po, ano, na inaplayan ni dating Pangulong Duterte,
kailangan yung host country which is the Philippines, papayag po na sila po ang mag-host at tatalima dun po sa mga alituntunin ng International Criminal Court. Kagaya na lang po sa kanilang commitment na sila po yung mag-aasikaso po sa custody ni Digong at yung kanilang commitment na responsibilidad sakali hong may mangyari po kay Digong, halimbawa tatakas po, hindi na po babalik responsibilidad na po yan ng Pilipinas. Kahit na po hindi po tayo miyembro na po mga kabida ng International Criminal Court okay, ito pa, babasahin ko lang po yung excerpt ng resolution po ni Senator Alan Peter Cayetano po. To grant the former president interim release in the form of a house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement subject to conditions restricting liberty to be imposed by the ICC would be beneficial to his health, all while presenting no risk to the integrity of the ongoing trial, the resolution said. Cayetano also said that Duterte, who is facing charges of crimes against humanity for the extrajudicial killings during his administration's war on drugs, should be given humane treatment by the state in its good conscience. Ang sabi po dito sa resolution na ito mga kabida, to allow the former president who has worked tirelessly and selflessly for the welfare of the Filipino people to spend his twilight years far from not only home but also his family and friends would be the height of injustice, the resolution added. So, yun po. Ewan ko po kung ano po yung magiging response po dito ng Marcos administration, mga kabida. Considering sila po yung nagpadala ko kay Digong sa International Criminal Court, Ewan ko kung papayag ba ang Marcos admin ho dito, mga kabida. Kasi ang implication ho dito, magiging inconsistent na po ito pong Marcos admin, kung susundin po nila ito pong suggestion po ni Senator Alan Peter Cayetano. Unang-una po hindi po sila makikipag-ugnayan sa ICC kasi hindi na po tayo miyembro. O kung gagawin po ito nila, na makipag-ugnayan po sila dito sa ICC dahil dito sa resolution na ito. Yun pa lang, inconsistent na po. Pangalawa po, yung sinabi po ni Secretary Boying Rimulya, mga kabida, kaya nga ipinasa po nila sa International Criminal Court ito pong kaso po na supposedly ang magta-try dito is ang Pilipinas, pero dahil sa kawalan daw ng mga ebidensya, destroyed daw yung mga evidence, kaya ipinasa po nila sa International Criminal Court. Yun yung dahilan kung bakit po ang ICC po yung naglitis po, mga kabida, dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung papayag po sila dito sa suggestion po ni Senator Alan Peter Cayetano, ano na po mangyari doon sa kanila pong argument, na ipinasa po nila sa ICC kasi wala na po yung mga ebidensya. Okay? Mga kabida. So, komplikado po ito. Komplikado para sa akin. Komplikado po ito kung gagawin po ng Marcos administration. Although, dinadalangin ko po mga kabida na sana makabalik po dito sa Pilipinas ito pong si Digong. Kasi nararapat lang po. Siya po isang Pilipino. Okay? Pero kaya bang lamunin po ng Marcos administration yung kanila pong pride? Mga kabida, yun yung malaking tanong. Sa ginawa po nila kay dating Pangulo Duterte, ipinagkanulo po nila doon po sa ICC. Kaya ba nilang lamunin yung kanila pong pride? Para bang isinuka na po at tapos gusto pong ibalik, kainin muli. Parang ganun ba? Mga kabida. So, abangan na lang po natin kung ano po yung magiging desisyon ng Marcos administration ho dito.
kung sila po ba ay susunod. Conscience na kasi yung magdidikta ho dito eh. Ano? Kagaya ho ng pag guilty ka po sa isang ginawa mo, ano? Kung makukonsensya ka, babawi ka talaga, ano? Pero kung hindi, baliwalain mo yon, ano? Mga kabida. So, hindi mo imamind yun, ano po. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong comment at pananaw, opinion dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.